ako'y naglalakbay mag-isa, naligaw ako't tuluyang nawala. Ngunit ako'y binangon mo at kinagkan, ang ilaw mo'y tanglaw ko sa daan. Hawak mo ako at di mangangamba, sa pagligtas mo sa buhay ko't kaluluwa. Sa pagmulat ng puso ko sa buhay mo, Heso Kristo, ika'y papupurihan ko. Pinto, binuksan mo ako, susi ko ang ngalan mo, kadiliman ng aking kalooban. Binago mo at presensya mo ang ganahan. O Diyos, sundalo mo ako, Jesus, ito ang misyon ko. Salita mo ang aking kalasag, sa gawain ng kaaway di patitinag. Marupok na dati kong pundasyon, sa bato ay ngayon nakabaon. Nang di mabuwag kahit na sino man, salamat sa pinto na kanyang binuksan. Ayukat ihayag ang balita, tagumpay ng buhay kay Jesus makikita. Kaya sa gawain niya tayo'y magpagamit, halina't siya'y luwalhatiin at bumawi. Pinto, binuksan mo ako, Jesus, susi ko ang ngalan mo, kadiliman ng aking kalooban. Binago mo at presensya mo ang ganahan. O Diyos, sundalo mo ako, Jesus, ito ang misyon ko. Salita mo ang aking kalasag, sa gawain ng kaaway di patitinag. Magandang umaga mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa muli nating pagsasama-sama sa pagpuri at pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng live stream. I just would like to share with you David, the character in the Bible. Si David, we all know that he is a king, and lahat po ng nakapalibot sa kanya, mga alagad, mga alalay niya, na maaaring sa isang pitik lang ng kamay niya ay kumakanda, karipas na sa pagpunta sa kanya, humahangos na para alamin kung anong kailangan niya. Pero despite this power, despite his authority, David being a king, didn't forget to seek counsel to the Lord or from the Lord. So sa lahat ng season ng kanyang buhay, humihingi siya ng tulong sa Panginoon. May it be a season of sorrow, may it be a season of joy. And we can take an example from him. Sa lahat po ng ating pinagdadaanan sa ngayon, we could seek counsel from the Lord. And that's the best thing that can pacify us, can satisfy us right now, to take refuge and to seek counsel from the Lord. Sa lahat po ng nangyayari, we may not be able to really understand, and when we think about it, it's quite uncertain what lies ahead. But the good thing about us knowing the Lord is we know that the Lord has us in the palm of His hands, and He will never forsake us, and He will never leave us. Ang sabi po sa Psalms chapter 16 verses 1 to 2,
Keep me safe, O God, for in you I take refuge. I said to the Lord, "You are my Lord. Apart from you, I have no good thing." Ito po ay Psalms na binigkas ni David sa Panginoon. At ito ay nagpapahayag ng kanyang paghingi ng tanggulan or ng proteksyon sa Panginoon. And may each one of us find the same prayer in our hearts to take refuge in the Lord in the midst of what we are going through right now. Let us all pray. Panginoon naming Diyos, salamat dahil maaari kaming dumulog sa iyo ngayon at nagsasama-sama kami upang purihin ka at sambahin ka. Salamat sa pagkakataong makakapanalangin kami sa iyo at mai-utter namin at maibibigay namin sa iyo ang aming mga panalangin. And we thank you, Lord, because we know that our prayers reach the throne of your grace, at hindi lamang ito nakocontain sa apat na sulok ng aming kinalalagyan. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na maaari naming pagtiwalaan ang mga sagot mo sa aming mga panalangin. Nagtitiwala kami, Panginoon, that above all things, you are the God that is in control of what's happening right now. Tinataas namin sa inyo ang aming panambahan sa umagang ito. Dalangin namin na you move in our midst, pagpalain niyo ang aming pagpupuri at pagsamba sa inyo, at dalangin namin na sa pamamagitan ng aming pagsasama-sama through this worship service ay lalo ka pa naming makilala, Panginoon. We pray that you touch each one of us, sa mga nanonood, sa mga nakikinig ngayon. We pray, Lord, for your healing touch. We pray for your comfort. We pray for your confidence. We pray for strength for each one of us. And as we listen to you, Lord, we just lift up our praises to you. Dalangin namin na magalak ka at malugod sa aming mga pagkaawitan, sa aming papuri sa iyo, Panginoon. And we pray also for our speaker, Pastor BJ. We pray that you would anoint him and you would use him mightily to convey your message to us. Dalangin namin that this message that we will hear today will have a great impact in our lives. That it will change us for the better, and we will all the more know you from glory to glory. Salamat, Panginoon, sa araw na to at sa mga darating pang araw. We pray sa aming mga kapatiran and even to those, Lord, who are seeking for you. We pray for them, Lord, na you allow them also to hear your message, to hear your word. Dahil in these times, it is what we need to strengthen us and to keep us strong and to keep us on our feet. Salamat po, Panginoon, at sa iyo namin itinataas ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's continue to praise His name. Let's go! This is my prayer and my hunger and my
wonderful and beautiful and powerful name. Our God who was in control, is in control of everything, and deserves all praises and honor. Hallelujah. You are the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name!
Good morning mga kapatid na nanonood ngayon sa ating live streaming, sa ating chat room. Purihin ng Diyos, sa oras na ito tayo po ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Marami tayong idudulog sa Panginoon sa oras na ito, at ito ang nais ng ating Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya at ibigay natin ang lahat ng ating mga pangailangan. Sabi sa Kanyang salita sa Matthew 11:28-30, sabi dito sa NIV version, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Purihin po ang pagkabasa sa salita ng Panginoon. Ito ang nais ng Diyos sa atin, na kung tayo po ay nahihirapan, kung tayo po ay may mga pasanin, kung nais natin ang kapahingahan sa espiritu, sa ating katawan, ay lumapit lamang tayo sa Panginoon at bibigyan niya tayo ng kapahingahan sa ating mga physical na katawan at sa ating mga kaluluwa. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami po ngayon ay lumalapit na may pagpapakumbaba sa aming mga puso't isipan. Pinupuri ka namin at sinasamba amang banal, Diyos na tapat at buhay na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan na aming nagawa sa puso, sa isip, salita at sa gawa. Lumalapit kami, Panginoon, na merong pagpapakumbaba. Salamat po sapagkat merong kaming Diyos na naghandang magpatawad at naglilinis ng aming mga kasalanan. Panginoon, ganoon din po, pinapatawad po namin ang mga taong nagkasala sa amin upang, Panginoon, makalapit po kami sa oras na ito na may kabanalan sa iyong harapan. Lord, sa umagang ito, nilalapit po namin ang aking mga kapatid na tunay po na ang FCC Musapa. Bagamat hindi po kami nagkita-kita personal, wala po kaming fellowship, Panginoon. Lord, patuloy mong pag-alabin ang aming mga puso na patuloy na maglingkod kami sa iyo, patuloy kami sa pagsamba, sa pagpupuri at pagpapasalamat sa pamagitan po ng pakikinig ng iyong mga salita, sa pamagitan po ng panunood sa live streaming. Patuloy kami magpalakasan sa pamagitan po ng aming mga meetings. May mga meetings po kami na ginagamit po ang Zoom, maging ang chat room, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat kahit na hindi kami nagkita-kita, ay meron kaming fellowship, meron kaming pag-uusap, nagmi-meeting po kami, Panginoon. Salamat po, Lord, sapagkat, Lord, alam ko po na ang mga kapatid namin, bagamat hindi po sila nakikita, ay patuloy na naglilingkod sa pamagitan po ng pagsuporta sa gawain mo, sa online streaming, sa Bible study, sa worship service, sa mga Facebook account namin, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid namin ito na bagamat hindi nakikita sa camera, ay patuloy na ginagamit mo, Panginoon, para po sa pag-record at pag-streaming, Panginoon, ay ginagamit mo po ang aming mga kapatid. At salamat sa kanilang buhay sapagkat hindi po sila tumigil ng paglilingkod sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na kung saan ay patuloy na nagpapasalamat sa pamagitan ng kanilang mga panalangin.
Tinataas po namin ang lahat po ng FCC Musapa na sa ngayon, Lord, ay nagpapasalamat sapagkat hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon, at patuloy na binibigay mo ang lahat ng aming pangailangan. Salamat po sa protection, Lord, sa gabay at patnubay mo sa bawat isa sa amin. Salamat din po, Panginoon, sapagkat iniingatan mo kami sa lahat ng sakit at karamdaman. Iniingatan mo po ang FCC Musapa sa COVID-19. At Lord, binibigyan mo pa kami ng trabaho, Panginoon. Binibigyan mo kami ng patuloy na pagpapala. Pinapagaling mo ang aming mga sakit at karamdaman at pinapalakas mo ang aming physical na katawan. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga kapatid namin na apektado ngayon ng COVID-19, na marami po sa aming mga kapatiran ang nagkaroon ng problema, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Yung kanilang mga kasama nagkaroon po ng naging positive sa COVID. Dalangin namin, Lord, ang protection mo sa iyong mga anak, sa mga kakwarto nila, sa kasamahan nila sa accommodation, kasamahan nila sa trabaho, sa office na nag-positive. Lord, dalangin ko po na ang iyong mga anak ay patuloy mong ingatan. At Lord, sa mga test nila ay maging negative po ang results ng kanilang mga test. Dalangin ko din, Panginoon, ang mga kapatid po namin na nawalan ng trabaho, naghahanap ng trabaho. May mga kapatid po kami na no work, no pay. May mga kapatid po kami na nabawasan ng sahod. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo, na sila po ay patuloy mong pagpalain at ibalik mo sa kanila kung ano man po yung nawala. Kami naniniwala, Panginoon, na kung nagsara ka ng pintuan, ay meron kang bubuksan na mas the best para po sa iyong mga anak. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatid po namin na gustong umuwi pero hindi makauwi, Panginoon. Nawa magkaroon po ng available flight pabalik ng Pilipinas at magkaroon po ng mga masasakyan, mga eroplano, mag-open po ang Manila International Airport, maging sa Clark, sa Cebu, Panginoon, upang makauwi po ang aming mga kababayan na naging naapektuhan ng COVID-19. Dalangin ko rin, Panginoon, sa mga kapatid ko na naghahanap ng trabaho ngayon, continue to bless them, na makahanap po ng trabaho ayon sa kanilang skills at sa kanilang mga natapos, at ang trabaho ito, Panginoon, na magbibigay sa kanila ng pagpapala sa kanilang pamilya at sa paglilingkod nila sa inyo. Continue to bless, Lord, ang lahat po ng ministries ng FCC Musapa na sa ngayon, Panginoon, ay kahit na hindi po nagkakita-kita personal, dalangin ko po, Lord, na gamitin mo po ang social media para makakonect at magkaroon po ng fellowship through online, Panginoon. At nawa hindi po maputol ang anumang ugnayan bilang magkakapatid, paglilingkod, at patuloy na pagpupuri sa iyo. Dalangin ko po ang bawat anak mo na ginagamit mo every Tuesday, Friday, dawn watch, Bible study, at sa mga prayer of the people. Dalangin ko po ang mga anak mo na ginagamit mo, na patuloy mo silang pagpalain, mga pastors and elders, na bigyan niyo sila, Panginoon, ng patuloy na kalakasan, physically, spiritually, at sila po ay magamit mo, Panginoon, mightily sa gawain mo, sa pag-record, sa pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita, ay patuloy na makamtan nila ang anointing of the Holy Spirit, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid na ito.
Continue to bless, Lord, ang aming mahal na bansa, ang bansang Pilipinas, na alam ko po, Panginoon, na pinagpapala mo ang bansa namin. Continue to bless, Lord, ang aming presidente, si President Rodrigo Roa Duterte. Continue to bless, Lord, ang kanyang buhay, at patuloy, Panginoon, na gamitin mo siya para maging maayos ang pamumuhay ng bawat Pilipino dito sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Dalangin ko, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan, physically, spiritually, at patuloy na makilala kanya, maging ang kanyang mga cabinet members. I-bless mo po, Panginoon, ang mga DSWD, mga mayors, barangay captain, kagawad, sa pagbibigay po nila ng financial assistance para po sa aming mga kababayan, na makarating po ito at magamit sa tama, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang mga taong ginagamit mo na naging katiwala sa pamamahagi ng financial assistance na ito. Continue to bless, Lord, ang mga scientists, ang mga doktor, ang mga nagsasaliksik na magkaroon po ng gamot at injection para po sa COVID-19. Dalangin po namin na sila po ay biyayaan mo ng karunungan katalinuhan, na ang gamot at vaccine na kanilang maimbento ay wala pong side effect para sa buhay ng tao, maging safe po ito. At dalangin po namin, Panginoon, ang kalooban mo sa nangyayari ngayon sa aming kapaligiran at sa aming bansa at sa bansang kinaroroonan namin. Lord, kalooban mo ito at wala kaming magagawa kundi sumunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng ginagamit mo na frontliners dito man o sa Pilipinas, ang mga doktor, mga nurses, maging ang mga cleaners, mga nagpe-prepare ng mga pagkain, gamot. Lord, marami po ang mga ginagamit mo sa frontliners. Maging yung mga cleaners na nag-spray ng sanitizer, Panginoon, upang masanitize ang mga lugar na may affected, Panginoon. Dalangin ko po ang protection, gabay, patnubay mo para po sa iyong mga anak. Dalangin ko rin, Panginoon, sa umagang ito, sa patuloy na pakikinig namin ng iyong salita. Lord, i-bless mo po si Pastor BJ sa pagtuturo ng iyong mga salita, Panginoon. I-anoint mo siya. Let your Holy Spirit anoint him. I-bless mo po ang kanyang buhay, ang kanyang family, ang kanyang mga parents, Lord. Ingatan mo kanyang mga kapatid. At patuloy, Panginoon, na ang pagpapala at ang patuloy na karunungan katalinuhan ay buhos mo kay Pastor BJ, at sa kanyang pagtuturo, Panginoon, ay may tanim ito ng malalim sa aming mga puso't isipan upang, Panginoon, magamit namin ito sa aming buhay at may share po namin ito sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga prayer requests ng aming mga kapatid na alam ko, Panginoon, sa kanilang mga bahay, sila po'y nanonood ngayon. Kasagutin mo lahat ang mga panalangin nila na binabanggit sa puso't isipan nila, Panginoon. Muli, Ama, sa iyo po namin binabalik ang mataas na papurit pa salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen. May I request everyone to please stand in reverence for the reading of His Word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Our scripture is taken from the book of Hebrews, chapter 11, verse 3, and from the book of John, chapter 1, verse 1. Let me read it first from Hebrews, chapter 11, verse 3, and it says, "By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible." John chapter 1 verse 1 says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." This is the Word of God. Praise be to Him. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. At nagkasama-sama na naman tayo sa ating panambahan sa umagang ito. Ngayon pong May 8, no? Ikalawang Friday ng buwan ng Mayo. At isang pagpapala na tayo ay magkasama-sama muli. Kahit tayo hanggang ngayon ay malayo pa rin sa isa't isa, hindi pa rin tayo nakikita face to face, pero narito tayo at online streaming, live streaming sa ating account sa Facebook, sa FCC Musafa at sa FCCM chatroom. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, nagpapasalamat ako at sinamahan ninyo ako sa pagpupuri, pagkasalamat at patuloy na pagsamba sa ating Panginoon. At ang alam ko ang iba ay magjo-join pa rin, hahabol sila. At maraming pong salamat sa umagang ito at binigyan tayo ng bagong buhay, ng bagong hininga, ng pag-asa na sa ating Panginoon lamang tayo magtitiwala. Patuloy na magdidepende sa kanyang kakayahan, kanyang kapangyarihan at sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin. Mga kapatid, sa oras na ito ay welcome natin ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Patuloy na siya ay maitaas sa ating mga buhay. Kahit na tayo malalayo, ma-feel natin yung presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na nananahan sa atin, ang patuloy na mangungusap as we listen to His Word for today, mga kapatid. At tunay nga na isang pagpapala na tayo ay patuloy na nakakarinig ng salita ng Panginoon, patuloy na nating nakakasama ang ating Diyos na buhay sa ating pagsamba tuwing Friday o maging Tuesday man at maging sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon every Wednesday this month of May. Yan, mga kapatid, sa oras na to ay muli ay basahin natin yung ating binasa kanina, no? Na pag-aaralan natin na mensahe ng Panginoon, at yan ay nasa Book of Hebrews chapter 11 verse 3 and 1 at verse 3 and Book of John chapter 1 verse 1. At basahin po natin muli. Ang sabi diyan ay sa Hebrews 11:3, "By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible." Ang sabi naman sa John chapter 1 verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Mga kapatid, yan po yung ating pagtatalakayanan sa umagang ito. Yan ang ating pag-aaralan. At yan ang mensahe ng Panginoon na iahatid sa atin sa pamamagitan ng abang lingkod. At tayo po ay patuloy na makinig at ang bawat maririnig natin ay maging pagpapala sa bawat isa, maisabuhay natin at magbigay lamang ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Let us put ourselves in the presence of God. I-feel po natin yung kanyang presensya sa mga oras na ito.
Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, we are so blessed for this day that you have given us. Truly, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. O God, we welcome you in our midst. May your name be exalted above all blessings and praise, for you are worthy to be praised and to be worshipped. We thank you, O God, for making us one again, Panginoon, kahit kami malayo sa isa't isa. For making us united once again, Panginoon, sa pamagitan ng banal na Espiritu. O Lord, I request to open our hearts and our mind. I pray that you be with us, and so that we can fully feel your presence. Patuloy naming maramdaman na ikaw ay naandyan sa aming tabi. Panginoon, patuloy na sa pakikinig namin ng iyong salita, sa iyong mensahe, ay patuloy namin itong lubos na maunawaan. Buksan mo ang aming mga puso at mga isipan upang matanggap ang iyong mensahe, maisabuhay at maibahagi sa aming kapwa at kayo lamang isang maluwalhati. Kinukumit po namin ang buong panambahan na ito, ang aming gawain na ito, at kayo lamang ang isang maluwalhati from the start until to the last, Panginoon. At habang ang iba ay nagpiprepare pa, Panginoon, ay makasama din namin sila sa umagang ito. Cover us with the blood of the Lamb. Alisin mo anumang distraction, disturbance na nakapaligid sa amin, at kayo lamang isang maitaas at maluwalhati. Maraming pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Tunay nga po na nakakalugod na kayo nakapiling ko ulit, no? Nasa inyong mga tahanan. At magandang umaga po sa inyong lahat. At tunay na dyan tayo, kahit na tayo may mga restriksyon, no? Tagal na rin tayo na nakakulong sa ating bahay. At nakakalabas man tayo ay hindi katulad ng dati na ginagawa natin. Nagagawa natin lahat na gusto natin gawin na nakalugod sa ating Panginoon. Kaya sa oras na to ay samahan niyo ako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, at nawa ay buksan ng Panginoon ang iyong mga tenga at ang mga isipan sa kanyang mga salita sa oras na ito. Mga kapatid, ang title po ng ating mensahe ay The Accuracy of Bible History. The Accuracy of Bible History. Yan po yung ating title ng ating mensahe. Yan yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Kasi ang ating tema ay sa buwan ng Mayo ay Back to the Bible. At baka naman masyado nang ma-spoiled si COVID, at lagi na yan ang pinag-uusapan natin. Sa mga panahon na ito, ay kailangan natin ang salita ng Panginoon. Sa mga panahon na ito natin, dapat nabubuksan natin ang ating mga Biblia, napapag-aralan natin kung ano yung gustong sabihin at iparating sa atin ng ating Panginoon. Sa mga panahon na ito, ay kailangan nating masaliksik ang salita ng Panginoon para malaman natin kung anong gusto niyang i-reveal sa ating buhay sa oras na ito. No, mga kapatid, at yan ang ating tatalakayin sa umagang ito. Yan ang ating pag-aaralan sa umagang ito, ang salita ng Panginoon. Medyo parang mahirap o mabigat yung ating pag-aaralan kasi salita ng Panginoon. At ang pag-uusapan pa natin ay about doon sa accuracy ng kanyang mga naisulat. So pag sinabi natin accuracy ng naisulat, ay babase yan sa history ng mga tao dito na itong mundo na ito na ating kinagagalawan. So mga kapatid, ano ba yung kailangan nating malaman? So, unang-una, God called the universe into existence out of nothing. He declared that it was to be, and it was. So, ang sa Tagalog ay anupat, ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Nilikha tayo ng ating Diyos na mula sa kawalan. So, at maniniwala lamang tayo dahil sa ating pananampalataya. Our faith is in God who created the entire universe by His Word. God's Word has awesome power. Nandun ang kapangyarihan sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, paano tayo maniniwala sa salita ng Panginoon? Maniniwala tayo sa salita ng Panginoon dahil doon sa ating pananampalataya. When He speaks sa atin, kapag ang Diyos ay nagsalita sa atin, maniniwala tayo na yung sinasabi ng Panginoon ay totoo sapagkat tayo ay naniniwala. Ngayon, ang tanong ko, when He speaks, do you listen and respond? No?
Nakikinig naman kaya tayo kapag ang Panginoon ay nagsasalita o nagre-respond naman tayo? Kumikilos ba tayo sa sinasabi ng Panginoon? Now, how can you better prepare yourself to respond to God's Word? Paano natin malalaman kung paano tayo ihahanda natin ang ating sarili doon sa pagtalima sa iniutos ng Panginoon, sa sinasabi ng ating Panginoon? Mga kapatid, sa panahon na ito, masyado nang gumagawa ng pangalan, ng istorya sa history of mankind, itong si COVID-19 virus. Pero itong kasaysayan ng Biblia at mga nakasulat at sinasabi sa Biblia ng ating Panginoon ay nailahad na noong unang paman. Ika nga sa ating sinasabi na si COVID-19 ay papunta pa lamang, samantalang ang istorya ng Biblia at mga nakasulat at mga nangyayari ay paulit-ulit na nating nararanasan. No? O mga kapatid, tunay nga na panghawakan natin ang salita ng Panginoon sa panahon na ito. Lalo na tayo na nakakulong sa ating mga tahanan, na doon yung mga restrictions, ay talaga namang dapat tayong lalong lumalim ang pagkakakilala natin sa ating Panginoon, mas lalong lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon bilang siyang ating Panginoon, bilang ating Ama, at tayo ng mga anak at tagasunod niya. Ngayon, sa ating pananampalataya, kung sinasabi na ang salita ng Panginoon ay totoo, so ito ba'y mapapagkatiwalaan natin, mga kapatid? Can we trust the accuracy of the Bible? Ito ba'y mapapagkatiwalaan natin ang salita at ng Panginoon? Ito ba ay talagang tama lamang na tayo ay magtiwala dito, mag-trust tayo sa katumpakan o accuracy ng salita ng ating Panginoon? Mga kapatid, for the Bible to function as if it is God speaking to us, para makita natin na talagang ito ay nagfa-function, the Bible reader needs to understand the meaning of the Scriptures, no? The meaning of the Scriptures and be convinced of their divine origin and authorship. Ay kailangan talaga natin ito maunawaan. Ano ba yung kahulugan ng salita ng Panginoon, ng Scripture na nakasaad, nakasulat sa Biblia, at makonvince tayo na talagang ito ay divine origin and authorship na ginawa ng Panginoon para sa atin. So may tatlong bagay tayo na dapat nating malaman at dapat nating makita sa kapag tayo ay magtitiwala sa salita ng Panginoon. Ano ba yung dapat nating malaman at makita natin? Unang-una ay it is through the church that we come to understand that the Bible and be convinced of its divine authorship. Ngayon, sa pamagitan ng ating iglesia, kung wala yung iglesia, kung saan tayo nabibilang, kung saan doon ipinapaliwanag lahat kung sino ang ating Diyos na sinasamba, ano yung nakasulat sa kanyang salita, anong dapat nating maunawaan. Sa pamamagitan ng iglesia, ng ating church, doon natin maunawaan. Sapagkat kung wala tayong kinabibilangan, tayo lamang mag-isa, mas mahihirapan tayo na unawain ang kanyang salita. Pangalawa, mga kapatid, it is how the human reason establishes the Bible's meaning and divine origin. Ngayon, dito sa ating base sa ating pagkakaunawa. Ano ba yung pagkakaunawa mo sa mga salita na pinag-aaralan mo? Paano mo nageget ang salita ng Panginoon? Paano ka nadudun yung kaunawaan mo sa salita ng Panginoon? So base ito sa human reason. Doon natin na-establish yung kahulugan ng Biblia at kung saan ito talaga yung origin ito, divine origin. Pangatlo, mga kapatid, it is the works of the Holy Spirit that tell which one you will adopt. Nakita natin. So, kailangan natin ang banal na Espiritu Santo upang malaman natin kung ito nga ba ay genuine, kung nga ito nga ba ay dapat nating sundin, o dapat ba nating maging lifestyle, o dapat ba nating i-adapt sa buhay natin. Mga kapatid? So, ito yung mga tatlong bagay na dapat nating makita kapag tayo ay magtitiwala at mananampalataya sa salita ng ating Panginoon, pag-aaralan ng salita ng Panginoon.
This view contends that there is an internal working of the Holy Spirit. Kailangan talaga natin malaman na doon yung paggawa, no, works of the Holy Spirit sa ating buhay, sapagkat ito ay nag-illuminate, nagbibigay sa atin ng kaunawaan tayo sa mga nakikinig at sa mga nagbabasa ng Biblia. So ang binibigay nito, it brings comprehension doon sa mga kahulugan, and it creates certainty concerning its truths and divine origin. So kailangan ay ang banal na Espiritu ang patuloy na mangunguna sa atin, na maglilid sa atin, magtuturo sa atin sa lahat ng kaunawaan sa salita ng ating Panginoon. Kung kayo po, mga kapatid, ay wala pang ang pananahan ng banal na Espiritu, madali lamang po yun, mga kapatid, o mga kaibigan namin na nanonood sa oras na to. All you have to do is to accept the Lord, our Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, fully in your heart. Suko natin ang ating sarili, repent, ask forgiveness, at i-welcome natin ang ating Panginoon sa buhay natin. At i-accept natin sa buhay natin na tayo makasalanan at walang makapagbabago sa atin kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Na tayo ay isang makasalanan, kundi sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo na napako sa krus, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At naroon yung kaligtasan doon sa mga taong tatanggap sa Kanya. Ganun lang po ang ating gagawin. So, nakapaka-importante po ang paggawa ng Banal na Espiritu Santo, yung works ng Banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya yan ang ating dapat tatandaan sa panahon na ito. Is it really, mga kapatid, is it really important that the Bible is historically accurate? Is it important that the Bible is historically accurate? Mga kapatid, as we explore the subject of historical accuracy of Scripture, madidiscover natin kung talaga ito ay ano ba yung vital importance nito. Ano ba yung talagang importansya ng Scripture, ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, kung di natin alam, yung Christian faith is an historical faith. It records what God has done in history. No, kung sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay hindi natin makikita yung history na sinusulat ng Panginoon sa Kanyang salita. Kundi dahil sa ating pananampalataya, nakita na tunay nga ang mga nasulat ng Panginoon sa Kanyang salita, ang mga sinasabi niya sa Biblia. Ngayon, kung ito yung kaso, the historical accuracy of recorded events is at most importance. No, at talaga namang napaka-importante. Kung ang ating talagang Christian faith ay isang magiging basihan, isang historical faith. At ito ay tunay, mga kapatid, sa lumang tipan at sa bagong tipan. This is true for both Old and New Testament. Ngayon, tingnan natin, ano yung dalawang bagay na dapat nating makita? So, dalawa lang naman yung division ng salita ng Panginoon, ng Bible. Dalawa lang yan na ating nakikita kapag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito yung Old and New Testament. So, two things that we should see on the historical accuracy of Scripture. No, dapat na makita natin yung talagang kung accurate nga ba ito, at ito nga ba ay kung ang nasulat niya ay nangyari sa history ng mga tao, at base din sa history o ng Biblia na nakasulat. So mga kapatid, titingnan natin yan. So two things. Una-una, the revelation of God's unlimited power in the Old Testament. No? The revelation of God's unlimited power in the Old Testament. Kung kailangan natin ng accuracy, dapat makita natin una-una sa Old Testament kasi yan ang unang bahagi ng Biblia. So the Old Testament is the first section of the Bible. Ito yung unang bahagi, no? Covering the fate of earth through kanino? Kay Noah and the flood, no? Kay Moses.
At marami pang iba, no? At finishing with the Jews being expelled to Babylon, no? Ito yung nakita natin talaga na nakita natin yung ginawa ng Panginoon sa mga Jewish people, sa mga Israelites, no? So yung the Bible's Old Testament is very similar to the Hebrew Bible, no? Which has origins in the ancient religion of Judaism, no? So talagang nandoon meron siyang similarity sa Hebrew Bible. The exact beginnings of the Jewish religion are unknown, no? Hindi talaga alam kung saan nagmula yung talagang Jewish religion. But the first mention of Israel is an Egyptian inscription from the 13th century BC. So doon yun makikita. So nabanggit natin kanina yung Hebrew Bible. Nabanggit natin, no? Hebrew Bible. So yung Hebrew Bible ay mayroon tatlong may sinasabi na meron siyang acronym, yung Tanakh, no? Of the first Hebrew letter for each of the Masoretic texts, 3 traditional subdivisions. So ang Tanakh, ito yung old Hebrew Bible, at ito may tatlong bahagi. Ang una ay Torah, no, mga kapatid. Torah means teaching, also known as the 5 books of Moses. Neving, yung sabi natin na prophets, and then and Ketuvim, yung writings. So yung tatlong bahagi ng sinasabi nating Tanakh na katulad o may similarity sa Hebrew Bible. So the earliest known mention of the Jewish God Yahweh is an inscription relating to the king of Moab. Hindi na natin masyadong babanggitin, hindi natin pag-uusapan. Nabanggit lang yung pinaka earliest known mention of the Jewish God Yahweh is an inscription relating to the king of Moab in 9th century BC. And it is speculated that Yahweh was possibly adopted from the mountain God Yahweh in ancient Seir or Edom. Ito yung mountainous stretch doon sa sa may Sidon, no? Sa Mount Aqaba, no, mga kapatid. So dito nabanggit sa ating pag-aaralan na nandoon ang gumawa ng milagro ang ating Panginoon at pinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa mga Jewish people, ano? At doon diyan maipapakita na talaga ito ay nangyari at hindi lang nasulat kundi ito ay nangyari sa buhay ng mga Israelites. Ito ay nangyari sa kanilang buhay. The Old Testament, nire-remind tayo, the nation of Israel of His mighty power, ay talagang nangyari. The deeds which is performed in the history, in their history. Thus, the historical accuracy of the Old Testament is of the utmost importance, no? The utmost importance because of the revelation of God to humanity was accomplished through His mighty words and deeds in history. Anong example nito? Makikita natin yan sa Exodus. No? Makikita natin sa Exodus, chapter 20, verses 1 to 2. And God spoke all these words. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. So doon pinakita talaga ang kapangyarihan ng ating Panginoon na nangyari ito at ginawa niya ito sa buhay ng mga Jewish people. Nung inilabas niya ang mga Israelite out of Egypt mula doon sa pagkakaalipin. So, the Lord is one who brought Israel out of the slavery of Egypt. He did this through His miraculous power. Ang kapangyarihan, ipinakita niya talaga ay yung kanyang kapangyarihan sa bayan na kanyang hinirang at pagpahanggang ngayon. Ayan ay pinapatunayan ng ating Panginoon. The nation was continually urged to remember these mighty deeds of God. At yan ang mga kabinibilinan ng Panginoon at huwag nagkakalimutan. In 2 Kings, makikita natin, in 2 Kings, says, in chapter 17, 35-36, when the Lord made a covenant with the Israelites, He commanded them, do not worship any other gods or bow down to them, serve them or sacrifice to them. But the Lord who brought you up out of Egypt with mighty and power outstretched arm is the one you must worship. To Him you shall bow down, and to Him
offer sacrifices. So again, mga kapatid, the people were again reminded of His great event, of this great event that God performed in the past. So inire-remind lang sila na sa ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. The miraculous exodus from Egypt na nangyari 1,000 years ago, 2,000 years ago. So the people were also expected to remember. Ano yung dapat alalahanin? Yung Old Testament events. The prophet Micah records the Lord saying the following things to the people. Anong sabi sa Micah? Napaulit-ulit na sinasabi. Anong sabi sa Micah? My people, remember what Balak king of Moab plotted and what Balaam son of Beor answered. Remember your journey from Shittim to Gilgal, that you may know the righteous acts of the Lord. Napakalinaw mga kapatid, no? Na talagang inire-remind yung kanyang hinirang na nasyon na huwag kakalimutan ang ginawa ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay. No? Yung istorya ni Balak and Balaam, makikita natin sa Numbers 22:24. Ito nabanggit dito sa Shittim na lugar, ayan yung Israelites campsites sa east part of Jordan River bago sila pumasok sa Promised Land. Makikita rin natin yan sa Joshua chapter 2 verse 1. At dito rin sa lugar na ito, dito na-receive yung maraming instruction ng ating Panginoon. The people receive lots of instructions from our God kung paano mamuhay. And then, doon sa Gilgal na nabanggit dyan, ito yung first campsite after crossing the Jordan. Makikita rin natin yan sa Joshua chapter 4 verse 19. At doon nangyari yung renewal ng kanilang covenant sa ating Panginoon. Basahin na lang po natin yan sa Joshua chapter 5 verses 3 to 9. At ito sa dalawang places na nabanggit dito, represents God's loving care for His people. Binigyan siya ng instruction ng ating Panginoon kung paano mamuhay na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon, and then in-renew yung covenant ng nation ito, ng mga Jewish people ng Israelites sa ating Panginoon. At pinakita dito yung kanyang willingness to protect them and to warn them about the potential troubles na darating sa kanilang buhay. So dito sa Micah's day, the people had forgotten this covenant and its benefits and had turned away from God. Kaya patuloy nga nire-remind, kahit nga nung mamatay na si Moses, patuloy na nire-remind ni Moses na huwag kakalimutan ang tagubilin ng Panginoon, yung instruction ng Panginoon, at para hindi sila mag-suffer sa mga consequences. At patuloy na ma-receive nila yung pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Pag sinabi nating covenant, ay mas matindi ito. We have to abide. Sapagkat alam naman natin, this covenant, this is an agreement between us and God. Pero sa God, alam naman natin susundin siya. Ang kailangan ay tayo yung sumunod, mag-abide tayo. Kaya ang covenant, iba yan, mas malaki ang kaibahan niya sa contract. Kasi ang contract, kapag nag-sign tayo between two parties, ay talagang pareho, dapat susundin, hindi lamang one side. Pero sa Panginoon, alam naman natin, kapag covenant, siya ang nagtalaga, susunod tayo. At kapag hindi tayo sumunod, may mga consequences na mangyayari. Again, God urges His people to remember His faithfulness in the past. Iyan ang nasulat sa Old Testament. Sa ginawa ng Panginoon, isa lamang yun sa ginawa ng Panginoon. Noong inilabas ng Panginoon ang mga Israelites from out of slavery from Egypt to the Promised Land, pinakita yan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At yan ay natala sa history ng mga tao. Natara yan sa history ng pananampalataya ng mga tao, at makikita niya kung pupunta tayo sa lugar kung saan sila nandoon ang katibayan. At hindi lamang yan nakasulat, hindi nandoon yung katibayan. So, tunay at accurate yung salita ng ating Panginoon. Again, inuulit ko, God urges His people to remember His faithfulness in the past. At yung mga passages na nabasa natin, along with many others, tinatawag yung ating atensyon dun sa katotohanan na ang ating Diyos, that our God
intervened in history. At ito yung kine-claim ng Old Testament, ng Lumang Tipan. The living God has worked His plan in our world. Ang mga kapatid, so huwag natin kakalimutan ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan na ginawa at pinakita sa bayan ng Israel. At maging gayon ay nandun ng katibayan. So huwag natin kakalimutan, mga kapatid. So pangalawa ay the revelation. Kung may Old Testament na revelation, ay may revelation din naman sa New Testament. The revelation of God's existence through Jesus Christ in the New Testament. Mga kapatid, kung kailangan natin ng katibayan, yan na yung seal. Ano yun na magtatatak? That this is genuine. Ang katibayan ng authority ng ating Panginoong Ama sa kanyang sinabi sa Lumang Tipan, ay ito na yung New Testament. Through, kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Bagong Tipan ay nagsasabi ng istorya ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo in the early days of Christianity. Mas nakita natin, most notably, yung ginawa ni Paul, yung effort to spread Jesus' teaching. At makita natin din sa New Testament, it collects 27 books, all originally written in Greek. Yung section ng New Testament concerning Jesus are called the Gospels. No? And were written about 40 years after the earliest written Christian materials, the letters of Paul, known as the Epistles. So, si Paul, 13 ang sinulat niya. Kung i-consider na kanya yung Hebrews, so 14. So we find that the historical accuracy of certain events is also important in the New Testament. Kung nakita natin na tunay sa Old Testament, ay dapat makita natin ang importansya ng New Testament. Sinasabi ng Biblia that Jesus Christ, God the Son, came into the world. Yan ang sinulat ni John, mga kapatid. Sa chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nadadaan. Ano? Doon sa mula pa sa kawalan, nandiyan na ang salita ng Panginoon. At nandiyan na yung salita ng Panginoon with God. At ang salita ay ang ating Diyos. Ano nangyari sa Word of God? In John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So nakita natin, mga kapatid, naandyan ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang katibayan na buhay at tunay ang sinasabi ng ating Panginoon sa Lumang Tipan. Nandiyan yung pinoprophesy ng mga propeta na darating sa yung pinakasil. Siya yung fulfillment of the law. Ang ating Panginoong Jesucristo. For a limited period of time, God became a human being in the person of whom? Of Jesus Christ, our Lord, our Savior. He did this for a number of reasons. Bakit kaya? Anong reason? One of the reasons was to show humanity what God is like. Para maipakita, sino ba talaga? Ano ba talaga ang Diyos? Sino ba talaga ang Diyos? Sapagkat sinabi niya sa John chapter 1 verse 18, no one has ever seen God, but the one and only Son, who is Himself, God is in closest relationship with the Father, has made Him known. Ngayon, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nakilala kung sino nga ba ang Diyos na sinasabi sa Old Testament. Yan ang katunayan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. No one has ever seen God, but the only one and only Son, who is Himself God and is in closest relationship with the Father. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ay isa. Ang banal na Espiritu Santo. So kung ang kilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, kilala natin ang ating Ama. The New Testament, yung Bagong Tipan, records the highlights of the life and ministry of our Lord Jesus Christ. And it assumes that Jesus
said the things attributed to him as well as doing the things that Scripture records. No? So, ang ating Panginoong Kristo, God known, no? Jesus made God known, pinakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ang ating Ama, when He came to earth some 2,000 years ago. So, ito dapat yung ating malaman, no, mga kapatid. Malaman natin, ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Siya ang ating Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Yan ang Diyos na lulupil sa COVID-19. No? Pero, we find the writers of Scripture appealing time and time again to God working in actual historical events to testify to both His existence and power. The entire biblical revelation centers on what God has done in history. Pero, ang katotohanan na itinuturo ng Scriptures ay meron lamang kahulugan kung ang lahat ng ito ay talagang nangyari if the events actually happened. Therefore, the historical accuracy is of utmost importance. So, talaga naman kailangan para mapatunayan na talaga ito ay tunay, genuine. No? Hindi ito fallible, kundi infallible ang salita ng ating Panginoon. Ano ang sabi sa John chapter 14? Jesus answered, "Don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father?" Napakalinaw, mga kapatid. Kung kilala natin ang ating Panginoong Kristo, kilala natin ang ating Ama. Because the Father and the Son is one. Sino yung ating authority ngayon? Who is our authority now sa salita ng ating Panginoon, sa ating pananampalataya? Mga kapatid, who is your authority sa sandali na ito, sa ating buhay? Sino ba dapat yung nangunguna sa ating buhay? Sino ba yung sinusunod natin sa ating buhay? Sino ba yung nagtatalaga sa ating buhay kung ano yung dapat nating gawin? Mga kapatid, meron akong i-share lang sa inyo. Ang bawat isa sa atin, alam ko may mga anak. Sino sa inyo may anak na mula 2 pataas? Diba? Kapag may marami tayong anak, napapansin natin, magulo sa bahay. Okay? So, kung tayo may mga kids, this probably happened with the most of the children, na nakikita natin, yung mga kids, sometimes, they disagree, they argue, and they fight. At kalimitan, kapag sila ay may mga di pagkakaunawaan or dispute arises, anong ginagawa nila? Humahanap sila ng tao na magtatanggol sa kanya o magsasabi na tama yung kanyang ginagawa. So they look outside of themselves for another voice to settle matters. Hindi nyo ba napapansin na hindi naman sila tumatawag sa kapitbahay? They don't appeal to our neighbor. Hindi naman sabi, "Mang Juan, tulungan nyo po kami magkapatid, nag-aaway kami. Sino po ba tama at mali?" They don't appeal to the President of the Philippines. Kay President Duterte, marami na silang ginagawa. Hindi mo pwedeng tawagin ang ating mga anak. Lalo naman silang hindi tatawagin o they don't appeal to Mr. Rafi Tulfo. Nasumbungan ang bayan. No? So they need the appropriate authority in family matters. Sino yun? Ikaw. Ikaw, kapatid. That's why they utter 3 words in Tagalog. Ano yon? O in 2 words in English. Sabi ni Papa, Dad said. So ngayon, kapag ikaw, na tinawag nila, if you issue a decision or take a side, that's all your kids will need to feel they are in the right. In the same way, disagreements arise among religions. Yan. Bakit ba hindi pagkaunawaan ang bawat mga relihiyon? A Hindu may offer his religious view as the correct picture of reality, while a Muslim would disagree and commend his view as the accurate one. Siyempre, magtatalo sila. Ito yung tama, ako yung tama. A Mormon proclaims one Jesus, while the Christians offers a different Jesus.
O iba-ibang mga pananaw. So the world's religions do not merely offer different views of the same God. They offer different gods altogether. Sa mga katuwid, yung mga mananampalataya, karamihan sa mga mananampalataya, appeal to religious experience as justifications or justification for and confirmation of the religious beliefs. So ano yung na-experience nila? Ayun ang kanilang pananampalataya. But mga kapatid, maging ito ay problema. Kasi ito yung mga, katulad na ito, mga testimony ito, is offered as support for competing views of God. Hindi naman pwedeng pagbasihan lamang ang katotohanan about God sa ating na-experience. Yes, okay naman yun. Pero that's a personal experience alone is not enough to substantiate one's views on God. Hindi ito sapat para patunayan na ang ating Diyos ay buhay. Ang ating Diyos ay nandoon sa kanyang salita, sa Biblia. Ito yung tunay na sinasabi niya. Hindi lamang ito dahil sa naranasan natin. Ngayon, so what a religious seeker has to do? Ano yung dapat natin gawin? Tayo mga religious people, religious person. Is there any hope in sorting out the various views? Is there any basis by which to judge between contradictory beliefs about God? Yes. Mga kapatid, meron. Kung meron ditong appropriate authority on the matter, ang authority na ito, yung authoritative voice, kaninong voice? Voice of God. Para ma-assess tayo doon sa mga conflicting beliefs. Of course, in all these religious things, the authority would be God Himself. Kung sinabi ng Panginoon, yung kanyang sarili, eh sa kanya lang tayo mag-a-appeal. We can appeal to His self-revelation and legitimately declare, God said. O, sinasabi natin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, God said. So, ibig sabihin, nagtitiwala tayo. At yun ang sinasabi ng Panginoon, yan yung boses ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, but has God spoken? Ang ating Diyos nga ba ay nagsalita sa atin? Paano mo nasabi ang ang Panginoon ay nagsalita sa akin? At sinabi mo, God said. No, ito yung classic na type ng Kristiyano. Ano? They defend their views of God not with mere appeals to subjective experience, but from what they take to be God's voice recorded in the Bible. O, hindi lang basta experience dapat ang ating patutunayan na ang ating Diyos ay buhay, na ang ating Diyos ay makapangyarihan, kundi ito doon sa kanyang sinasabi. At ito yung salita ng ating Panginoon. So, though Christians have good reason to think God has spoken through the Bible, ulitin ko, do Christians have good reason to think God has spoken through the Bible? Yes naman, mga kapatid. May kadahilan ng Panginoon. Para isipin natin talaga ang ating Ama ay nadoon siyang nangungusap sa atin sa salita ng Panginoon. Nandiyan ang mga katibayan. At nangyari ito sa history of human. Not only the history of the Bible. Not only do we have overwhelming evidence the Bible has been reliably passed down for almost 2,000 years. But there is good reason to think it is covered with divine fingerprints. Oh, divine fingerprints. Nabanggit yan ng fingerprints. So itong nakasulat diyan sa salita ng Panginoon, ayun yung talagang ibinigay sa atin ng Panginoon. What we have is what was written. No? What we have is what was written. Mga kapatid, alam nyo ba yung isang laro, yung pass the message game? No? O, bigyan natin isang example na talagang ang salita ng Panginoon ay tunay. Sa pamamagitan ng itong ating isang example, itong pass the message game. May isang laro na may babasahin,
At tapos ipapasa mo sa iyong mga kasamahan yung nabasa mo. Katulad natin, example, the quick brown fox jumped over the lazy dog's back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No? So yan ang isa sa mga yun, pass the message. No? So, yung isa, mag-i-start siya, nabasa niya, tapos ibubulong niya sa tenga, siyempre, nung kanyang kagrupo, sa kasunod niya. And then, the message would then whisper to the next person, and so on. And then, pinakahuli, the last person in the line would reveal a message so distorted from the original that everyone would break out in laughter. Kasi iba naman yung sinabi niya. Nagkahalo-halo na. Katulad dito sa mga skeptics. Use this kind of game as a parallel to how the Bible has come down to us. Yung mga hindi naniniwala, mga laging pumupuna sa salita ng Panginoon. Ginagamit nila, katulad na ito, tulad nila sa isang game na ito na pass the message. Just like the final message of the pass the message game. The New Testament, sa sinasabi nila, is equally unreliable. Right or wrong? Wrong! Hindi naman yung katulad ng isang game na pagka binulong mo, ay pagsalin-salin, mali na. So, sa una, parang it's compelling, parang tunay. But most people raising it simply don't know the facts. Kaya dapat hindi tayo maniniwala, basta-basta. Kung nandoon yung ating pananampalataya at kung talagang naniniwala tayo sa salita ng Panginoon ay tunay, genuine, infallible. And the facts are on the Bible side. Clearly, yung the pass the message game does not accurately capture the manner in which the New Testament was passed down. Hindi naman niya binubulong basta. Basta sinasabi, ito yung sinasabi ng Panginoon, ibubulong ko sa iyo, isulat mo. Hindi ganon, mga kapatid. Bakit? Una-una, the New Testament message was not transmitted orally, a mode of communication that is easier to distort. Instead, it was handed down in writing. So, hindi katulad ito tulad ng example ko na isang laro na ibubulong lang at na isusulat. So, maraming mababago niyan kapag ito yung ginawa ng Panginoon. Kung ito yung ginawa ng Panginoon sa pagsusulat ng kanyang mga salita, sa pagbabalangkas ng kanyang mga salita, hindi nang ginawa ng Panginoon na katulad ng isang pass the message game. Kung makikita natin, kapag nilalaro natin, iba-iba yung sinasabi. No? Pangalawa, there was not a singular line of transmission. That is, it was not the case that a single individual passed the message to another individual who passed the message to a different individual and so on. Rather, there were many lines as one letter was copied multiple times and copies were copied multiple times, eventually resulting in a host of manuscript copies. So maraming copies na pinagbabasihan. Hindi lang yung isa. Hindi lang singular line of transmission. Hindi lang singular line of transmission pagkakasulat ng salita ng Panginoon. There were many lines as one letter was copied multiple times and copies were copied multiple times, no? So hindi pwedeng na ito ay hindi tunay o merong fallibility o hindi accurate, no? Yung history ng Bible sa history ng ang mundo, sa mga tao. Pangatlo, historians do not rely on the last person in line but look for earlier sources much closer to the original. Hindi sila basta-basta tumitingin. Hindi sila basta-basta nag-rely sa isang tao lamang. But tumitingin sila kung ano pa yung naunang mga sources na closer o malapit doon sa original. Yun ang ginagawa. And finally, mga kapatid, original letters could be consulted even after several generation of copies. Ay talaga naman pwedeng balikan. Alin ba yung original? Nasaan ang original? So doon sila magbabase. Kung akala nila ay hindi tunay yung kanilang nababasa o nasasaad sa salita ng Panginoon. Napakarami na sinasabi na maraming error sa Biblia. Ang isa lang sa nasa isip ko, kung may mga error, bakit hindi pinapalitan? Kasi kapag gumawa ka ng libro, kapag nagsulat ka ng libro, kapag may mali,
kailangan palitan para mas maunawaan ng mga bumabasa at bumibili ng libro mo. At para hindi ka mag-complain sa iyo o para hindi madungisan ang pangalan mo. Bakit itong Biblia? Mas sinasabi nila na may mga mali, may mga error, may mga conflicts. Ba't hanggang ngayon hindi pinapalitan? Mga kapatid, yan ang papatunay na talagang ang salita ng Panginoon ay tunay. A quick look at the transmissions of not only the New Testament but of all ancient documents reveals the misconceptions of these examples na binigay ko sa inyo, yung the pass the message games analogy. No? A more accurate picture of the transmission of the New Testament document is captured. For example, doon sa kung kilala natin yung si Nora Daza, Cookbook Recipes of Filipino Foods. Her secret in cooking, illustration where there are multiple lines of transmission, tulad sa kanyang anak, si Sandy Daza, o sa kanyang apo. No? So kapag bumili ka na ng libro, titingnan mo talaga kung talaga ito ay original. Ibabase mo yan talaga sa kanyang inilathala noong una. Hindi dun sa kanyang mga sumunod na mga generation. So as ancient documents are passed along in this manner, historians ask two primary questions to determine a text reliability. Dalawa lang naman yun eh. How many manuscript copies do we have? How close in time are the manuscript copies to the original? O mga kapatid, answering these two questions for the New Testament demonstrate it is the most reliable ancient documents. Hand down. So, tingnan natin yung brief survey. Tingnan natin kung ano ba ang talagang katibayan. Una-una, in Greek alone, we have more than 5,800 copies consisting of 2.5 million pages of text. In addition, we have more than 10,000 Latin manuscript copies. If that's not enough, there are more than 5,000 manuscripts in other languages such as Coptic, Syriac, Georgian, Gothic, Ethiopic, and Armenian. In total, there are more than 20,000 handwritten manuscripts of the New Testaments in various languages. Mga kapatid, to top it off, even if all manuscript evidence of the New Testament disappeared, we could still reconstruct almost the entire 27 New Testament books from more than 1 million quotations of the early church fathers. So napakamalinaw, mga kapatid, napakalinaw. We have all the manuscript copies. We need to ensure that we have is what was written. No? So, nandun ang pagpapatunay ng Panginoon na talagang tunay. Pero may mga yung katanungan na talagang hindi naaalis sa bawat isa. Lalo yung gustong sirain. Again, the facts about the Bible. Hindi na marami talaga dyan na talagang nagko-question. The facts are on the Bible side. We have dozen manuscripts from the 2nd century, 64 manuscripts from the 3rd century, and 48 from the 4th century. That's 124, no? 124 total manuscript within 300 years of the composition of the New Testament. So what we read is what God said. Naandyan talaga. Kung ano yung nababasa natin, ayan ang sinabi ng ating Panginoon. No? Kung ano nababasa natin sa salita ng Panginoon, yan ang sinasabi ng Panginoon. Nabanggit natin kanina, nabanggit ko sa inyo kanina yung salitang fingerprints. Ang pagkat sinabi nating fingerprints, ito yung mga one of the best forms of evidence. Kung may mga detective dyan at nakakita ng fingerprints sa crime scene, ay meron na siyang vital clue to help identify the perpetrator. No? So when it comes to the Bible, we also have a mystery to solve. Ano yung tanong na yun? Who is the author? Pero hindi naman ito yung tinatanong natin na sa human aspeto about the human authors. We want to know if there is an author behind those authors or authors, no? Behind those authors, if the Bible is indeed the Word of God, as Christians claim. And when we look carefully, we discover divine fingerprints all over this unique book. Makikita natin yan. Kung ang mga detectives ay nangangailangan at vital sa kanila yung fingerprints, lalo na dito upang mapatunayan natin
ang salita ng Panginoon ay tunay. Una-una, ano nga ba ito na sinasabi nating fingerprints? First, the Bible contains fulfilled prophecies. No? There are approximately 2,500 prophecies in the Bible, about 2,000 that have been fulfilled. For example, in Micah 5:2, the prophets identified the city of Bethlehem as the Messiah's birthplace. Nabanggit yan. Talagang sinabi diyan approximately 700 years before the event. The prophet Zechariah predicted Jesus would be betrayed for 30 pieces of silver. Makikita natin sa Zechariah 11 verses 12 to 13. Nakita natin. At nangyari yan. Na-fulfill yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa yung second divine fingerprint in the Bible na dapat nating makita? No? So, nandoon yung nandoon yung unity. Naandun yung unity ng bawat libro, bawat sa pagkakasulat. May mga unity despite its radical diverse origins. There were 40 diverse authors with diverse backgrounds. There were diverse writing conditions from places to the wilderness. There were diverse genres of writing from poetry to history. There were diverse topics, often controversial topics. And it's all written over 1,500 years o 15 centuries. Mga kapatid, yan ang katunayan na talagang genuine, tunay at accurate yung history ng Bible sa history ng mga tao. Sa sinasabi ng Panginoon at sa kanyang nakasulat sa kanyang salita. Nando doon yung tunay, nandun yung sinasabi nating divine fingerprints. Nandun yung unity despite its radical diverse origins. Yung pangatlo, mga kapatid, the Bible has had a supernatural impact on individual lives as well as on the world. Naandun talaga ang supernatural impact sa buhay ng bawat isa. Naandoon ang makikita na talagang meron Diyos na buhay. Tunay yung kanyang sinasabi. Hindi lang sa bawat isa, as well on the world. At nakikita natin yan kasi there have been countless individuals transformed by the Bible, and that impact transcends all economic, ethnic, and geographical boundaries. Makikita natin yan sa buhay ng mga tao, sa buhay ng mga bawat bansa. Sa bansa, lalo sa Western culture. Sa ating bansa, its influence can be seen throughout the ages, in the arts, in literature, in education, in law, in science, in medicine, and on and on. Naandun makikita, mga kapatid, ang supernatural impact of our God sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa. Sinong gumagawa nitong supernatural impact? Only a supernatural book with a supernatural author could bring about such supernatural impact on individuals in the world. At yan ang ating Panginoon. At yan ang nasusulat sa kanyang salita. Kaya mga kapatid, tunay nga na naandyan ang ating Panginoon. Tunay na naandyan at buhay na buhay ang ating Panginoon. Tunay na naandyan ang ating Panginoon na siyang nagliligtas sa atin. At tunay ang bawat nasasabi sa kanyang salita, sa kanyang Biblia, sa Scripture, mga kapatid. So mga kapatid, nawa sa umagang ito ay marami tayong natutunan sa kanyang salita. Marami tayong napulot na bagong mensahe sa kanyang tunay na pagkatao. So sa conclusion natin sa umagang ito, is it important that the Bible is historically accurate? Yes. The Scripture itself makes the claim that God has intervened in history, and many of these events have been recorded for us in Scripture. The people were urged to remember what God had done for them in the past. They were to call to mind actual historical events that took place to remember God's power and faithfulness. Also, the central truth of the Christian faith that God became a human had happened in history. Ay tunay nga po naman talaga nangyari. Indeed, the Bible is not ordinary book. It contains the very words of God. And now that you've seen evidence of its divine origins, you're confronted with another question.
Yan, alam na natin. So what are you going to do with this book? What are you going to do with this book, the Bible? Yan ang katanungan na iiwan ko sa bawat isa sa sandali na ito. No? At tunay na sa mga panahon nito na tayo ay nadoon, ang restrictions ay talagang dapat makita natin sa ating buhay ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo ay manalangin. O Ama namin makapangyarihan, we are so thankful and so blessed for the message that we just heard. We thank you again for reminding that truly you are true God. Truly that your word that has written in the scripture is genuine and it's infallible. Maraming pong salamat, Panginoon, at nawa ang bawat instruction mo na nakasulat sa iyong salita, sa Biblia, sa Holy Book, ay patuloy na tumimo sa aming puso at isipan as we read it. And help us to apply all those instructions, those revelation na mababasa namin o nabasa namin. At magbigay lamang ito ng kaluwalhatian sa iyo as we act on it. As we submit sa inyong will and obey sa lahat ng instructions, Panginoon. Maraming pong salamat at nawa, Panginoon, ay kayo ay aming napapurihan sa aming pagsamba sa umagang ito. At patuloy na ino-offer po namin ang remaining hours of this day sa patuloy na pagsunod at pagsamba lamang sa iyo. Maraming pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Meron po tayo mga kapatid na mga ilang announcement bago po tayo mag-closing song. Mayroon po tayong mga ilang announcement na gustong iparating sa bawat isa. Unang-una, yung activities postponed natin. All Friday worship services, don't watch, major events, scheduled activities, and ministry meetings are postponed effective March 16, 2020 until further notice. So wala pa pong pagbabago hanggang ngayon. At patuloy pa rin po yung ating live streaming worship services every Tuesday, yung ating prayer meeting, and Fridays worship services, yung live streaming natin sa FCC Musapas official Facebook account at maging sa ating FCCM chat room. So patuloy po tayo magkita-kita diyan habang tayo malalayo sa isa't isa. And then note lang po from Finance Ministry as part of FCCM Musapa preventive measures to the continuing virus outbreak, we would like to request you to save keep of your tithes and offering for the time being until we resume our regular worship services and prayer meetings. So itago na lang po muna nyo dyan. At saka po na natin ibigay sa ating sa team ng ating finance upang patuloy natin magamit sa ikalalago ng kanyang ministry sa lugar na ito. At birthday greetings mga kapatid. Sa ating mga kapatid, nagdiriwang ng kaarawan sa oras na to. Ay binabati po natin mga kapatid natin nagdiriwang ng kaarawan sa nakalipas na mga linggo. Sister Mary Ann Cipanton, si Brother Greg Magrido, si Sister Charm, Sister Mila, this coming May 13, at si Brother Greg pala bukas, no? At Sister Charm, happy birthday sa inyo. At sa mga darating nating mga kapatid na magdiriwang ng kaarawan ngayong Mayo, May 17, Sister Gladys, May 20, si Brother Ray Mangawang, and 27, si Brother Michael, and then si Brother Nino sa May 30, and si Sister Crystal sa May 31. So, ito yung mga kapatid natin. So, birthday anniversary blessings para sa inyo. May God bless you with His boundless love, calming peace, and heavenly joy throughout the coming year. No, mga kapatid? So, para po sa ating sa oras na to ay sa ating pagtatapos ay makinig po tayo sa ating closing song at patuloy na sambahin ang ating Panginoon at patuloy na siya ay papurihan sa ating pag-aawitan. Mga kapatid, tayo po ang lahat ay patuloy na umawit na papuring awitin para sa ating Panginoong buhay. I've carried a burden for so long on my own. I wasn't prepared to bear it alone.
Mga kapatid, muli po, sa oras na to ay nagpapasalamat ako sa ating pakikiisa ng bawat isa, at sa patuloy na pagsamba natin sa ating Panginoon. At sa oras na to, inaanyahan ko po ang bawat isa na patuloy nating ibukas ang ating mga puso't isipan at ilahad natin ang ating mga kamay para sa pagpapala na tatanggapin natin sa ating Panginoon. Ang pagpapala na sa ating Panginoon lamang nagmumula, sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na makapangyarihan, sa ating Diyos na malalapitan natin sa lahat ng oras. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ay patuloy nating tanggapin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Ilahad po natin ang ating mga kamay at tanggapin natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. O maraming makapangyarihan, maraming pong salamat sa salita na aming narinig. At nawa, Panginoon, ay tulungan mo kami, patuloy mo bigyan kami ng iyong divine wisdom upang sa pagbasa ng iyong mga salita, sa pagsasalisik ng iyong salita, patuloy namin itong maunawaan at patuloy na magdagdag sa amin ng kaalaman, mas lumalim ang aming relasyon sa iyo, mas malalaman namin ang mga revelation mo, ang mga plano ninyo sa aming buhay. Maraming pong salamat sa pagpapala ng inyong mensahe na aming narinig sa umagang ito. Maging sa pagpapala na kami nakasamba, kahit kami malayo sa isa't isa, sa pagpapala sa pamagitan ng technology na ito, na nakakapag-live sa streaming kami online, Panginoon, at kayo pa rin ang aming naitataas sa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat, Panginoon, patuloy na pagpapala, yung pagkaloob mo sa aking mga kapatid na narito at nakikisa sa patuloy na pagsamba at patuloy na pagpupuri sa iyo. Tanggapin niyo, mga kapatid, ang pagpapala na nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Lahat po natin ang ating mga kamay. Grace and peace be yours in abundance to the knowledge of God and of Jesus our Lord, conforming one's calling and election. His divine power has given us everything we need for godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Amen and Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. 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 Praise God. Tapos na po ang ating panambahan. Humayo po tayong mapayapa at patuloy na pag-iingat. Ang Panginoon ay sumainyo at ang kapayapaan. God bless you all. Mm-hmm.